Ryan, kailan inaasahang mararating ng rescuers yang sinasabing barracks at hanggang kailan sila maghahanap sa mga nawawala pa? Monica, walang ibinigay na specific na araw o oras ang mga rescuer pero anila anumang oras ay maaari na nilang marating yon, lalo na't ngayon ay puspusan ang ginagawa nila. Makikita mo sa aking likuran, gumagamit sila ng backhoe at ng hydraulic excavator at pinagtutulong-tulungan na nila yung mga debris. Yung mga tinatanggal nilang debris ngayon ay yun yung mga area na na-clear na o wala ng mga natiyak na nila na wala ng mga labi na nandoon pa sa lugar na yon. At kung kailan, hanggang kailan sila tatagal, sabi ng DFP, kahit mahanap na nila yung sinasabing 7 pa na nawawala ay magpapatuloy pa rin sila sa kanilang isinasagawang clearing operation. Unti-unti nang lumiliit ang tsansa na may makikita pang buhay mula sa gumuhong siyam na palapag na ginagawang hotel sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ngunit hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang mga rescuer na mayroon pa silang maisasalba mula sa ilalim ng guho 1 linggo matapos ang trahedya. 13 na ang kabuuang bilang ng mga na-recover na bangkay, habang 7 pa ang patuloy na hinahanap. Hindi po tayo nawawala ng pag-asa. Yun yung lagi nating sinasabi na hanggang sa huling araw, hanggat meron ay pinagdadasal natin na mayroon pa rin po tayong maisalbang buhay. Malapit na rin umanong marating ng mga rescuer ang septic tank na siyang sinasabing ginawang barracks ng mga construction worker. Sa ngayon po ay nararating na natin yung mga portion kung saan sila nagkaroon ng temporary na shelter o yung ginawa nilang barracks, at doon po tayo ngayon nakafocus kasi doon po tayo nagkaroon ng scanning at saka pag-check, double checking na yung tinatawag nga po na nai-report na may mga paggalaw doon sa loob. Sa kabuuan, umabot na sa 7% ng mga debris ang na-clear sa lugar. Ito ang mga bahagi kung saan natutukoy ang kinaroroonan ng mga na-recover na katawan. Gayunman, ayon sa BFP, kahit matagpuan na ang lahat ng mga nawawalang nasa opisyal na listahan, hindi pa rin nila sususpindihin ang isinasagawang search, rescue and retrieval operations. Bunsod ito ng posibilidad na may iba pang mga tao o kaanak na naroon sa lugar noong nangyari ang insidente. Sabi po or by the claims of the laborer na nandun na na-interview natin, may mga pamilyang dumalaw sa kanilang mga workers. Kasi Sabado po iyon pahinga. So may tendency na kung dinadalaw sila ng family member nila, walang trabaho, dun po sila nagstay by that time. Ang kapatid ng mag-asawang vendor na sina Joey at Elsa Angkau, masakit man pero tanggap na raw nila ang sinapit ng kanilang mga kaanak. Pero hustisya ang hiling nila sa nangyari sa kanilang mga kaanak. Humihingi po kami ng hustisya. Hustisya po ang hinihingi namin. Siyempre po para po hindi na mangyari yung nangyari sa amin, hindi mangyari sa iba. Kasi kung hahayaan na lang namin yan, makikipag-ano na lang kami, gagawin nila sa iba yun. Ayon naman sa abogado ng may-ari ng gumuhong gusali, tutulungan nila ang kontraktor ng gusali sa pagsagot sa mga gastusin kung kinakailangan. Sasagutin po ng kontraktor at handa po yung may-ari po na kung kukulangin po tutulong po kami. Ang initial po, basta po mapakita po kamag-anak po sila talaga po nung namatay, bibigyan po ng 150 pero hindi po yun ang kabuuan. Yung initial lang po yun para wala muna pong usapan. Then kung kukulangin po yun, madadagdagan po yun. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, iniimbestigahan na nila ang contractor na sangkot sa gumuhong gusali. Lumalabas na wala itong kaukulang lisensya mula sa PICAB. Monica, bukod sa pang-13 na na-retrieve kaninang bago mag-alauna ng hapon sa ngayon, ay wala pang nakikitang panibago ang mga otoridad na casualty at nagpapatuloy pa rin yung kanilang retrieval operation. At
kahit na may masansang na amoy silang naaamoy ngayon doon sa paligid, pero hindi naman anya ito nakakapigil sa kanila, bagamat bahagya itong pabagal sa kanilang operasyon, pero nagpapasalamat sila sa mga rescuer dahil hanggang ngayon ay patuloy na dumarating yung iba't ibang mga rescuer para tumulong dito. Kaya yung kanilang isinasagawa na operasyon ay 24 oras, maliban na lamang kung merong malakas na ulan dahil para naman sa kaligtasan din ng ating mga rescuer na kasama dito sa operasyon. Diyan muna ang latest mula dito sa Angeles City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.